Gagawa tayo ng trending na latte cake. I think ito ay nag-originate sa Middle East. Naging uso na to sa kanila 4 or 5 years ago. At ngayon ay nagbabalik ang trend niya dito naman sa atin dahil may nag-post. Napakasimple lang, kayang-kayang gawin sa bahay. Ooh. Ayan siya. Kita nyo ang layers ng ating cream at ng ating crackers. Ayan. Ayan, so ito ang mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe natin ngayon. Meron tayong cream cheese, meron tayong all-purpose cream, graham crackers, at coffee na 3-in-1 na type. Meron siyang kape, creamer, and sugar na. So, kung wala naman kayo nito, pwede naman yung coffee lang na plain. And, para sa caramel natin, wala akong caramel, pero gagawa tayo. Pero hindi yung caramel talaga yung gagawin natin. Ang gagawin natin ay dulce de leche gamit ang condensed milk. So, sa ibang bansa or yung original kung saan galing itong recipe na gagawin natin, ang ginagamit nila ay yung nasa lata din na caramel. Ito kasi ang dulce de leche, minsan ang tawag nila din ay caramel. So, yes, pwede din yan. Yes, I know, medyo may diferensya na lasa, pero may similarities din. So, toffee-like ang dulce de leche. So, unahin natin gawin ang ating dulce de leche. Pero kung meron naman kayong caramel sauce, ay pwede nyo nang gamitin and pwede din yung caramel fudge. Kung hindi masyadong matamis ang caramel sauce ninyo or caramel fudge, pwedeng maglagay ng kalahati ng condensed milk or pwede din asukal. So, unahin natin ang paggawa ng dulce de leche. Ayan, so meron tayong tubig dito. Ito yung ating condensed milk. Tanggalin natin yung kanyang label. Ayan. So, hindi yan bukas ha. Close talaga yan. I-submerge natin ito. So, takpan natin yan. At i-check natin yan every 30 minutes dahil may possibility na bababa yung water niya. Kapag bumaba yung water niya, ay dadagdagan natin dahil hindi pwede na bumaba yung water level. So, dapat nakasubmerge talaga yung ating kondensada. Ayan, kumukulo na siya. So, ngayon ay hinaan natin yung apoy. Iset natin sa medium at takpan ulit. At isimmer natin for 4 to 5 hours. So, again, i-check natin every 30 minutes dahil baka bababa yung water level. So, dadagdagan natin yan ng tubig. Dahil dapat talaga nakasubmerge yung ating kondensada sa tubig. Ayan, after 30 minutes, i-check natin. And ayan nga, medyo bumaba na yung water level. So, dagdagan natin ng tubig. And then, takpan natin at continue lang yung ating pagsisimmer. And eto na ang ating condensed milk after 4 hours. Hindi ko na naipakita pagtanggal ko sa pot. Tapos ay ang gagawin lang natin dito ay palalamigin siya. Tapos ilalagay natin sa freezer for 3 to 4 hours. And kapag ready na ang condensed milk, tunawin natin sa mainit na tubig ang ating kape. Ang kape na pinili ko ay 3-in-1 type. Ito ay kape na may creamer at asukal na. Pero yes, pwedeng gumamit ng plain na kape. So ilagay natin ang kape sa ating bowl. Tapos ay lagyan natin ng mainit na tubig. Mixan natin yan para matunaw siya. Tapos ay itabi na muna natin ito para lumamig. So, meron tayo dito cream cheese. Ito ay softened sa room temperature. Ayan. So, i-cream na muna natin ito. Ayan, na-cream na natin. So, tabi na muna natin yan. At ngayon naman ay i-whip natin yung ating cream. So, gagamit tayo ng all-purpose cream. Ito ay chilled overnight. At maglagay rin tayo ng 3-in-1 type na coffee. Tapos ay i-whip natin ito until mag-double ang size ng ating cream. And ayan, eto na ang ating cream. Next naman ay ilagay natin ang ating cream na cream cheese.
At isabay na din natin ang ating dulce de leche. Okay, alam ko nagtataka kayo kung bakit inilagay ko yung dulce de leche sa freezer. Sinadya ko siyang ilagay sa freezer para mabilis ang paglamig niya. Kasi dapat chill din siya. Pero kung kinabukasan mo pa gagawin ng ating latte cake, ay pwede naman na i-chill mo lang overnight ang ating dulce de leche. So, i-mix lang natin ito ng mabuti. And ayan, na-mix na natin siya, so mag-assemble na tayo. So, ilipat lang natin yung kape na itinunaw natin dito sa mas wide na deep dish para hindi tayo mahirapan sa pagsawsaw ng ating crackers. So, ang gagamitin natin ay graham crackers. Kung gusto nyo na ibang crackers ang gamitin like coffee flavor ay pwede. Sa container naman ay pwedeng kahit ano. Maglagay na muna tayo ng cream mixture sa bottom ng ating container. Tapos ay i-dip o isawsaw natin ang ating crackers dito sa ating coffee. And wag masyadong matagal ha, dip lang. Tapos ay i-layer natin yan. And then maglagay tayo ng second layer ng cream. Tapos continuous lang ang pagli-layer natin ng crackers at ng cream. And eto na siya, ilagay na muna natin ito sa chiller habang nagtutunaw tayo ng tsokolate. Eto ang ating semi-sweet na tsokolate na chop na natin. Lagyan natin ng lukewarm na milk. And yes, pwedeng gumamit ng cream. Haluin natin ito para matunaw ang ating tsokolate. Kung hindi pa tunaw lahat ng tsokolate ay pwede mong ilagay ang bowl sa mainit na tubig. Tapos continuous lang pagmi-mix until completely matunaw ang tsokolate. And ayan, tunaw na lahat ng tsokolate. Okay, next naman, para hindi masyadong runny ang ating tsokolate, ilagay na muna natin sa chiller para mag-thick ang kanyang texture. Ngayon naman ay maglagay tayo ng mga crack na graham crackers sa ibabaw. At kapag thick na ang ating tsokolate ay i-cover natin ang buong cake. And then i-chill natin overnight. And eto pa ang nagawa natin sa ating mga sangkap. May clear pack tayo dito, tapos eto naman ay medyo maliit na aluminum tray na may takip. Na medyo makapal kung i-compare natin dito sa ating clear pack. Eto kasi ay medyo pa wide tapos mababa. At meron pa tayong isa pang pa-loaf na container. And eto po sila ay inilagay ko sa freezer. So pwedeng sa chiller or sa freezer mo siya ilagay. At ayan, eto na ang ating trending na latte cake. No bake at kayang-kayang gawin sa bahay. So ayan, tikman na natin. Okay. So ayan, tignan nyo yung layers ng crackers and cream. Ang masasabi ko lang sa combination nila, lahat nagko-complement. Sa cream cheese, ang inilagay natin ay konti lang. So, yung lasa niya, parang touch lang siya ng cream cheese, which is okay sa akin. Kasi nga may kape pa. Tapos yung caramel or yung dulce de leche nga, basta maganda yung combination nila, okay naman siya sa akin. And sa texture naman, gusto ko na ramdam ko pa rin yung crackers. Though binasa natin siya dun sa ating coffee na mixture, hindi siya yung malambot siya, pero hindi yung, basta feel ko pa rin yung graham crackers natin, kahit malambot siya. And yung texture ng ating cream ay creamy talaga yung dating niya. Diba, hindi tayo naglagay ng gelatin. Kasi kung mapansin nyo, kapag gumagawa ako ng ganitong klaseng dessert, talagang may gelatin ako, naglalagay ako para, hindi naman firm, pero alam mo yung hindi runny, medyo nagsaset pa rin yung ating cream na layer. Pero eto, okay lang, walang problema. Pero kung gusto nyo din na parang, pwede nyo ilagay sa freezer, para siyang ice cream yung kanyang dating. So yes, marirecommend ko siya na gawin sa bahay. Pwede yung pang negosyo, yes, masarap siya.
And again, ang ganitong recipe, hindi naman siya yung exact talaga kasi may mga ingredients na wala dito sa Pilipinas. Etong recipe na ito ay na-adapt siya from Middle East siya eh. Kung alam nyo, i-comment nyo kung anong country siya. And yes, ang ganitong recipe sa kanila ay matagal na. I think mga 5 years ago. Pero ngayon ko lang siya discover dahil may nag-post na ano daw yung recipe nito. So, ako naman, syempre, research dahil gusto ko din siyang matikman. Kasi nga, nakakatakam siya tignan. So, syempre. So, eto yung nagawa natin gamit ang mga ingredients na dito lang sa Pilipinas natin makikita. So, ayan. Sana magawa nyo. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!